Totoo po yun. Kasi ako palagi kong kinukumpara yung kinikita ko na, sabi ko, ito kinikita ko. Pero, ito lang nabibili ko. Di ba? Parang unfair eh. Di ba? Kaya kung minsan sabi ko sana nag-gobyerno na lang ako nung una. Naintindihan ko po. Ganun din po yung aking nararamdaman. Ganun lang po kasi kaya po ako, nagpapasalamat po ako at nalabas po yung SALN. Kaya medyo, mas ako po matapang akong abogado. Pero lalo po akong tumapang ngayon, lalo sa mga nagsisilbi sa ating bayan na dapat po sila pag tingnan natin, yung SALN, dami pong nag-abroad yan eh. May nasa abroad eh. Di ba? Ayan. May mga girlfriends po, di ba? Ay nako, ang dami po niyan. Okay. Kaya ito pong magandang naidulot ng SALN po natin. Na yung paglabas ng pagiging transparent sa SALN po. Kaya ako, natutuwa po talaga ako niyan. Kasi talagang marami sa ating naninilbin sa gobyerno po, nagtatago po ng yaman yan. Napakaganda nung sinabi ni Attorney Bong. Punta tayo kay Gio for some questions from our students. To sum it up, that government service is a privilege at wala ka doon para kumita ng pera. May follow-up question po, Attorney Bong, si J.M. Tabuada mula sa Ama Malolos. Good afternoon po sa ating lahat. Tanong ko lang po, Attorney, gaano po naging apekto po sa pagde-decide po ng mga senator judges po natin yung pag-witness po ni Carpio Morales saka po ng CJ Corona itself po? Dahil may mga nagsasabi po after po nung impeachment trial po, may mga nagsabi po na senator na mismo pong si CJ Corona po humukay po sa sarili niyang libingan. Yung pagte-testify, nasabi ko na ito, yung pagte-testify ni Ombudsman Carpio Morales, para sa akin, hearsay po yun. Kasi kung titingnan po natin yung law on evidence, ang sabi po doon, dapat may personal knowledge ka. Unang-una po, hindi naman po siya yung nag-prepare ng AMLAC report, hindi naman prinisinta yung nag-prepare ng AMLAC report, hindi po pinakita yung basis ng AMLAC report. So, para sa akin, double hearsay po yun. Pero kung yung pag-testify naman ni CJ Corona, inaamin na po niya na may $2.4 million siya, at saka may 80 million yata incoming guild fund. So, sa akin, paniwala na natin yun. Kasi wala namang other evidence na prinisinta kung di yung sinabi niya. No? So sa akin, naniniwala ako doon na yun yung cash in bank niya or cash on hand. Na, at ito nga po, baka akala nyo, masyado po akong anti-impeachment ba or pro-corona. Hindi po. Ako naniniwala po sa pagbabasa ko po nung Section 17 ng Constitution po, maliwanag po na all government officials must declare their assets and liabilities and net worth in their SALN. So sa akin parang walang exception kasi. Kaya lang kung maybe giving the benefit of the doubt to the Chief Justice, ang pag-analyze niya yung FCD law, yung foreign currency deposit, nakalagay kasi doon absolutely confidential. Parang siguro yun ang naging dahilan niya para hindi nga, yung justification niya para hindi nga ilahad yung dollar account niya sa SALN. Gio, paintulutan mo ko. Gusto ko lang itanong kay Attorney Trixie dahil nabanggit po ni Attorney Bong, Attorney Trixie, at napag-usapan din natin ito din na forum na merong mga maling ebidensya, hindi mabigat na ebidensya, pero nung naglabas ng desisyon yung court, sa tingin mo, naihiwalay ba yung good sa bad evidence, admissible, at ano yung appreciation mo doon sa paghimay na yon? In fact, may mga senators na nagsasite ng kaso na na sinasabi nila. For example, yung Rabe na case, sinasabi nila na ang ponente was yung akusado dito. Of course, he wasn't. Ito sa 1997 case, no? At ang ponente dito was si former Chief Justice Narvasa. So, may mga ganon, may mga miscitations. Pero in the end, it came down to a singular piece of evidence na inamin niya may pera siya, inamin niyang hindi niya dineclare. So naging ganon kasimple yung issue para sa mga senators, jurors. And given that kind of context, pag finraise mo ng ganon, then automatic guilty kagad yung magiging verdict sa So it was just that. Katanungan mula kay Paulo Cortez ng Ama Malolos para kay Congressman Tañada. Magandang hapon po. Tatanong ko lang po kung sino po yung susunod na itatalagang punong maestrado ng ating bansa. Sino po? Dadaan po yan sa proseso. Right now, ang acting Chief Justice ay yung most senior sa Korte Suprema.
Yan po ay si Justice Antonio Carpio. Pero yung pagpili po kung sino ang magiging sunod na punong maestrado, yan po ay dadaan sa proseso at yan po ay tatanggap po ng nominations ang Judicial Bar Council mula sa mga interesadong mag-apply at gagawa rin po sila ng shortlist, no, kung saan pipili po ng JBC ng 3 pangalan at yung 3 pangalan pong yan ay ibibigay sa Pangulo para pumili siya kung sino ang karapat-dapat. As a follow-up lang to that question, gusto ko nga tanungin si Sir Philip, saan nangyaring ito sa impeachment trial at saan nalaman ng taong bayan tungkol sa dating punong mahistrado? Tila tumaas na ang standards natin. Yung hinahanap natin, yung gusto nating makita. Para sa inyo po, ano po yung dapat na mga kwalifikasyon ang taglay ng susunod na mapipili bilang punong mahistrado? Yung tinatawag na integridad. Number 1 yan, integridad. Kailangan talaga hindi mo pagdududahan kahit minsan ang punong mahistrado. Kapag nagkaroon ng pagdududa, hindi na siya epektibo. Kaya yan ang bibigyan din. Kailangan mataas yung tinatawag na MQ, yung moral quotient. Okay. Miss Nikki. Yes, thank you, Mark. Marami pa mga katanungan mula sa ating mga estudyante, pero bago yan, nais kong tanungin si Attorney Trixie. Sa palagay mo ba, kapag meron pa kasing posibilidad, sinasabi ng depensa, na mag-file sila ng certiorari sa Supreme Court, you think how big is the possibility na magkaroon ng constitutional crisis pag nangyari ito? Kapag nag-certiorari, Attorney Trixie, may constitutional crisis po ba? Well, okay, first define natin ano yung constitutional crisis. Ang constitutional crisis when you pit 2 co-equal branches of government against each other, tapos ang decisions ng bawat branch ay magkasalungat to the point na hindi natin alam kung sinong susundin. So sometimes may mga rumors that will say na to break the tie, kumbaga, to break the impasse, they will call on external forces. So, kung pumunta, well, in the first place, mahihirapan sila because yung constitutional provision, ang nakalagay doon ay the sole authority to try and decide cases on impeachment ay nasa Senado at sa Senado lamang. Now, yung jurisdiction ng Supreme Court to decide on cases of grave abuse of discretion ay mas malawak. So, mas specific yung power ng Senado. So, hindi ko nakikita magkakaroon ng impasse dito. Second, merong mga pending petitions nasa Supreme Court habang nililitis yung impeachment. And to the credit of the Supreme Court, hindi nila inaksyonan. Included dun sa mga petitions na yun, ay filed mismo ng ibang petition na final mismo ng akusado dito sa impeachment trial. So nakikita natin that malaking possibility na ipaubaya ng Supreme Court yung issue. Okay, maraming salamat, Attorney Trixie. At meron tayong katanungan mula kay Trixie Cayetano ng Ama Malolos para kay Attorney JJ naman. Good afternoon po. Attorney JJ, di ba po, nasubaybayan naman natin yung from first hanggang last po hanggang nagkaroon ng resulta. Para sa iyo lang po, perception niyo po, ano po yung mas umiral? Yung politika o yung batas? Okay. Bigat, Alam mo, Trix, Galing, mabigat galing. yung tanong mo, mas mabigat pa sa akin. Pero ito yan. Tandaan natin nga na itong impeachment trial ay hindi lamang exercise of legalese. It's also a political act. At kung ano man yung naging basihan ng desisyon ng ating mga mahistrado, tandaan natin na ito ay naaayon sa kanilang appreciation ng mga ebidensyang inilahad, ng mga testimonyang sinabi sa harapan nila. So kung ano man yung dahilan nila sa pagboto at ano man yung dahilan nila sa pag-convict sa ating punong mahistrado, ang lahat ng ito ay isang healthy balance ng kanilang appreciation at pagsunod sa rules of court o sa batas at sa rules on evidence at higit sa lahat, isang political exercise din ito. Ano ang nakabubuti para sa ating bansa? Okay, maraming salamat, Attorney JJ. At nais naman tanungin si Congressman Erin ni Ivy Heron ng Bicol University. Good afternoon po, sir. Since na mas magiging transparent po dahil po dun sa waiver sa SALN, mag-expect po ba ang taong bayan ng mas madaming impeachment trials? Hindi naman. Hindi naman. Ang waiver naman sa SALN para sa lahat ng empleyado ng ating gobyerno yan. Ngayon, sa mga impeachable officers, kung meron tayong makikita na batayan na sila po ay lumalabag sa ating saligang batas, no? Hindi natin pwedeng isantabi yung usapin na ito. So, importante na
ating mga mambabatas, no, ay pag-aralan dapat yung iba't ibang mga charges bago isasampa yung impeachment case. Okay. Yes, Ms. Meron Nikki. pa tayong katanungan mula naman kay Jolene Sison ng St. Joseph's College para kay Professor Xiao. Jolene? Good afternoon, Sir Xiao. Gusto ko lang po sana itanong, ano po sa tingin niyo yung naging impact ng speech ni Senator Lito Lapid sa taong bayan? Wow. Buti na lang at may nagtanong sa akin mula sa audience. Gusto ni Xiao yung question na yan. Ayan, oo. Ako po ay advocate ng wikang Filipino, hindi lamang sa pagtuturo at sa akademiya, kundi sa talastasan. Actually, sa buong impeachment trial, marami nagrereklamo nga kung bakit English ang ginagamit ng mga abogado, ng mga senator judges kung minsan. At may panahon na nang nagkaroon ng criticism na ganito, si Senator Enrile at si Justice Cuevas, si Attorney Cuevas, ay nagfi-Filipino din, pero hindi yata nila ito na-sustain. No? Ang impact kasi nito ay parang si Senator Enrile, at not just Senator Enrile, but Congressman Fariñas, no? I think si Escudero din and Alan Peter Cayetano nagkaroon din ng Filipino sa kanilang speeches, makikita natin dito na parang isinasama nila kasi tandaan natin historically hindi naman lahat ng Filipino ay nakakaintindi ng Ingles. Hindi totoo 'yun, no, despite the fact na yan ang educational system natin, no. Filipino talaga yung nagagamit. Bakit ba sikat na sikat yung mga game show na nasa Filipino? Bakit sikat na sikat yung mga noontime show, variety show sa Filipino? Sapagkat Filipino ang wika ng marami sa Pilipinas. So that's why maganda isinasama nila, no? Pinakamalaking implikasyon nito kasi ganito. Sana ma-realize sa judiciary na isama naman natin. Kasi tandaan mo, bakit ayoko yung death penalty sa totoo lang? Dati gusto ko yan, pero ayoko na. Bakit? Nakakita ka na ba ng mayaman na death penalty? No? Nakakita ka na ba ng mayaman? Bakit? Yung mga mahihirap papasukin pa lang sa korte yan at nag-Inglesa na sila, dudugo na yung ilong di ba? Of course, nagtatagalog sila, pero sana mas maintindihan. Hindi naman natin itatagalog lahat ng terms. Ang gawin lang natin, kung meron tayong mga legal terms na ganyan, ipaliwanag natin sa Filipino. Okay, kaya, may gustong idagdag si so yung mga Attorney Bisaya, Trixie. dapat na matutong mag-Pilipino talaga siya. Attorney Trixie. Dapat kamao. Kamao. Actually, nakalagay sa Constitution, Filipino is the national language. Yes. So, kaya lang ang problema Hindi po pala Bisaya? Yeah. Dili Bisaya. Kaya lang, pag inaaral ang batas, inaaral natin sa Ingles. So, at so far, officially, ang wika ng mga korte, ang wika ng hukom, ay English at tinatranslate pa lang nila yung mga batas. Batas pa lang. Ang jurisprudence, hindi tinatranslate. So, lumalabas yung mga decision ng Korte Suprema, lumalabas sila in English at pinapublish ito in English. Bakit? Yung mga mahistrado ng Korte Suprema ay nag-aral ng kanilang batas in English. At wala pang law school ngayon ang nagtuturo ng batas in Filipino or in any vernacular language. Lahat ng so kami dumadaan tayo sa Socratic method, di ba? Sa batas kasi pag nag-aaral kayo, ang system ng pagturo kadalasan ay ang Socratic method. So pag Socratic method, magtatanong yung teacher ng tanong and he will lead the student into the discovery of the principle. So in the meantime, salita ng salita yung estudyante, ang salita na ginagamit dito ay English. So we cannot help it na ang mga mambabatas natin, ng mga abogado at ang mga mahistrado ng Korte Suprema ay nagsasalita ng English. At ganoon din yung mga miyembro ng bar na naging mga senador, hindi natin pwedeng diskitahan dahil nag-i-English sila dahil ito ang wika ng hukom. Oo, English pa rin kahit na hirap yung ibang abogadong mag-English. Pinipili talaga mag-English. Ito nga yung nagiging problema rin sa House of Representatives, no? Meron po tayong mga mambabatas na gusto magtagalog, pero pinapagalitan ng mga taga-Bisaya at taga-Mindanao dahil hindi nga naintindihan rin yung Filipino or Tagalog. So we're forced to talk also in the House of Representatives in English because of this problem with regard to our language. So yun yung siguro gift na ng ating bansa. No? Talaga we're bilingual, at least bilingual. Okay. Sir Philip, may gustong idagdag. Tuwa naman ako sapagkat nagpipilipino na nga, no? Siguro isang henerasyon pa, talagang Pilipino na yan. Pero meron ako isang obserbasyon itong nakaraang impeachment trial. Tanda natin, hindi ito ang huling impeachment trial na dadaanan natin. Meron pa. Talaga po. Kaya lang masyadong matagal. Inabot tayo ng 5 buwan. Napakatagal niyang 5 buwan na yan. Maraming mga panukalang batas ang natulog sa Kongreso. Dahil dito.
Kung maaari lamang sa susunod, at nandito si Congressman na Erin, baka mag-senador yan, sa susunod na impeachment, mapaikli yan. Malis niya yung masyadong napakaraming technicalidad. The trial by technicalities na tinatawag. Yung tanong nga natin kay Professor Carl. Professor Carl, do you think many of the senators were tempted to grandstand or lihitimo yung mga katanungan nila? Parang natatawa si Jules. Meron pong mga lehitimo naman yung mga katanungan. Parang may mga nagsasabi nga sa amin, in fairness to Senator Jinggoy, for example, maraming magagandang tanong na raise niya. Pero meron din naman, kahit nga during the verdict, may mga nag-speech na imbis na tungkol sa impeachment, tungkol sa kanila, yung mga pinagsasalita nila, sana hindi naman sana. So, tama po yun. Meron talaga na grandstand. Hindi naman naiiwasan siguro pag mga politiko yung kasama. Sinasabi nga ni Jules kanina, no, more or less, yung naging resulta ng survey nila, ay yun yung lumabas naman na resulta dito sa impeachment trial. Masaya ba kayo, Jules? And do you feel that this is some sort of vindication para sa mga napagalitang estudyante? Well, definitely. Kasi kung maalala natin yung speech ni Senator Miriam nung yung in-expect niya na yung vote niya, 'di ba? Ang akala niya wala nang mga sumulpot na surveys right after the prosecution, pero yun nga, nagkamali siya doon kasi siguro hindi niya napanood yung PTV noon during that time na inilabas nga natin yung results natin. At isang patunay lamang dito na talagang tinuloy natin yung pangako natin na maging patas dito sa survey na to at wala talaga tayong pinapanigan, hindi tayo pakawala ng palasyo at ng kung sino man. Talagang initiative ng mga estudyante ito para makuha lang impulso ng mga kabataan. At tama ba yung methodology niyo? Yes, tama. Tama po pala ang kanilang methodology. Ito po, speaking of surveys, Cathy, panoorin po natin itong ilan sa mga surveys hinggil pa rin dito sa impeachment trial. Do you agree with the Senate's guilty verdict on Chief Justice Renato Corona? Galing po sa Philippine Star, the number of respondents is 8,014 as of 9 a.m. May 31, 2012. Ang nagsasabing yes, 80%, nagsasabing no, 20%. Ito naman mula sa ABS-CBN website, ang tanong po nila, are you happy or sad with the Senate's guilty verdict against Chief Justice Corona? Ang resulta po as of 9 a.m., 59% said they are very happy, 19% ang nagsabing masaya sila, 11% neutral or not happy, not sad, dead ma lang. 6% ang nagsabing malungkot sila at ilan po siya? 5% ang nagsabing napakalungkot po nila. Ito pa po, galing po sa Inquirer, ang number po ng respondents ay 2,573, 9 a.m. po yan, nito May 31, 2012. Do you think the people will accept the Senate's verdict on the impeachment trial of Chief Justice Renato Corona? 90% po nagsasabing yes, 10% po no. Ito naman mula sa Yahoo website, ang tanong po nila, do you agree with the impeachment court's verdict? Ang sumagot po sa tanong na ito, 79,030 respondents. 70% ang nagsasabi yes, that is justice. 28% said no, it was ruled by politics, not law. At 2% ang nagsabing it doesn't really matter. Okay, tanong natin kay Professor Xiao itong impact nito mga surveys na ito. What does it tell you, Professor Xiao, na malaki ang porsyento ng talagang tumanggap at naintindihan marahil ang desisyon ng Senado? Nakikita natin dito na hindi totoong walang pakialam ang taong bayan doon sa nangyaring impeachment trial. There were times na hindi na sila nanonood. Medyo boring na kasi before si Ombudsman Conchita Carpio Morales lumabas. Noon, bigla tumutok na sila ulit. No? Pero